po, magandang araw po sa inyo. Purihin ang Diyos. Ngayong araw na ito ay gusto ko pong ituloy po natin ang atin pong mensahe sa atin pong part 2, warning. Ano ang gagawin mo? Minsan mga kapatid, yung warning na mga sign na nakikita po natin dyan ay mga danger po yan. Mayroon pong danger na hindi ka bibigyan ng babala kung walang danger. At sa mundong ito, marami pong mga warning na tayong nakikita. At alam natin na yung mga warning na mga sign na yan, tayo ay pinag-iingat upang tayo ay sumunod doon sa alituntunin na yon. At kung hindi, maaring tayo mapahamak o ikamatay po natin. Warning! Ano ngayon ang gagawin mo? Ikaw ngayon ang magdidesisyon sa iyong sarili kung susundin mo or hindi. At alam niyo po ba mga kapatid, minsan, nagdaranas tayo ng problema hindi dahil may ginawa tayong masama, kundi napahamak lang tayo dahil sa kagawan ng iba. Kaya tayo napahamak. Yung problema na ito, hindi naman tayo talaga minsan ang may kagagawan, kundi nadamay lang tayo dahil hindi natin maiwasan na tayo ay nakatira sa mundong makasalanang ito at maraming mga taong masasama. Kaya minsan nadadamay tayo. Minsan naman ay dahil sa atin, kung aaminin po natin, dahil sa atin pong mga kagagawan mismo. Na bagamat alam natin minsan na maaari nating ikapahamak, ay hindi po natin pinansin. Hindi natin sinunod. Bagamat mayroon pong paalala o warning, ginawa pa rin natin yung alam nating tama sa palagay po natin. Minsan naman, ay we try to live our lives outside of God's plan. Sinusubukan natin na hindi sundin yung plano ng Diyos na maganda sa atin. We know that the plan of God to us is not to harm us, to give us a hope and a future. And yet, it seems that mas marunong pa tayo kung minsan. Kaya minsan, tayo po'y napapahamak. And when we ignore God's will, that's what happened. Kung ito yung kalooban ng Diyos na dapat po natin gawin, hindi po natin sinunod, mapapahamak po tayo. Or when we refuse to live by the principles that God has outlined in His Word, this principle for living, we're just asking for trouble. Simple as that. Kung yung kanya pong salita ay maliwanag na kanya pong sinabi, sa kanya pong mga sulat sa atin, binigyan tayo ng gabay kung paano tayo makapamuhay ayon sa kanya pong kalooban. Pero kung sinaway po natin ang kanya pong salita, bagamat alam po natin ito o hindi, alam po natin na tayo po'y mapapahamak. Warning! Ano ang gagawin mo? Let us pray. Father God, as we're going, Lord, as I'm going, Lord, to preach your word today, give me honest conviction and clear speech, so that I may preach your word with power and boldness. And I thank you right now that your word is already anointed, they are life and spirit, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Mga kapatid, the Bible says in the book of James, chapter 4, verse 7 to 8, I want you to write it down, bawat scripture na atin pong babasahin ngayon sapagkat napakarami pong mga verses ito. Hindi po ako magbabahagi po sa inyo ng sarili ko pong isip lamang or pananaw, kundi lahat nakasulat po sa Biblia. Upang sa ganon ay pagbulay-bulayan nating mabuti ang mga dulang ng salita ng Diyos na nagbibigay gabay sa atin. The Bible says in James chapter 4 verse 17, so humble yourselves before God. Notice the word, humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. Kahit anong gawin mo, hindi mo malalabanan ang kasamaan. Hindi mo mapagtatanggumpayan ang tukso sa mundong ito
kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Kung hindi ka magpapasakop sa Diyos, you cannot resist the devil. Because the Bible says, before it says, resist the devil, what are you going to do first is to humble yourselves before God. And then you're going to resist the devil and he will flee from you. And notice the next verse, there in verse 8, come close to God. Other version says, come near to God. Pasinin po ninyo yung come close to God. And the Bible says, and God will come close to you. So the more na ikaw ay lumalapit sa Diyos, the more na napapalapit siya sa iyo. That means, yung kalooban ng Diyos ay nababatid mo. At dahil ikaw ay napapalapit sa liwanag, ang iyong buhay ay unti-unting magliliwanag na kung saan ang dilim sa iyong buhay ay unti-unting maglalaho. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So the more na tayo lumalapit sa Panginoon, sabi ng Biblia, come close to God and He will come and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Do you really love God? Amen. It's easy to say yes. But the question is, do you put God first place in your life? Or minsan ay nahuhuli na lang ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito po yung kalooban ng Diyos na sinabi sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya at lalapit siya sa atin para mapagtagumpayan mo ang mundong, masamang mundong ito. Nasa sa atin yon. Kung gusto natin gawin o hindi, tayo pa rin ang magdidesisyon. And here, mga kapatid, in 2 Peter chapter 2 verse 1 to 10. Basahin po natin mabuti. Write it down. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 10. The Bible says, but there were also false prophets and the people among the people. Tignan mo yung warning? Just as there will be false teachers among you. Notice the word among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into dispute. Into this repute. Verse 3, in their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, who are they? The angels, but sent them to hell, putting them in chains or darkness to be held for judgment. Everyone says judgment. Judgment. If He did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness. Noah, a preacher of righteousness. Anong ginawa sa Hollywood? Yung movie na panood natin, it seems not a preacher of righteousness. Ginawa pang gustong patayin ni Noah yung bata. Kaya yung panonood natin ng Hollywood, tingnan natin mabuti. Hindi biblical yun, kapatid. Ito yung biblical. Si Noah, supported ng New Testament, preacher of righteousness. Alam po natin ang nangyari. And 7 others. If He condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly. We know that. Yung mga archaeologists, pinuntahan nila yung lugar na yung Sodom at Gomorrah na nagpaulan doon ng apoy ang Panginoon at natupok sila. May mga naging haligi ng asin. Yung asawa ni Lot na hindi sumunod. Examine nila na hanggang ngayon, libu-libong taon na nakakaraan, napatunayan nila
na mayroon ngang malaking sunog na nangyari doon. Maybe it seems na yung Biblia nga ay very consistent. Totoong-totoo ang kanyang sinasabi. And verse 7 says, "And he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the depraved conduct of the lawless. For that righteous man, living among them, day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and he heard." Verse 9, "If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment." Everybody say, day of judgment. Day of judgment. Verse 10, "This is especially true of those who follow the corrupt desire of the flesh and despise authority. Bold and arrogant, they are not afraid to have abuse on celestial beings." Mga kapatid, ito po ay naisulat hanggang sa bagong tipan. Isunulot po ito ni San Pedro, ni San Peter, para malaman po ng hindi lang ng mga Israelita, pati ng mga Gentiles, yung mga nanampalataya sa Panginoon at yung mga hindi mananampalataya, sapagkat marami sa kanila ang nakaalam ng katotohanan ito na ang mundo nga ay nagunaw sa pamamagitan ng tubig ng 40 araw at 40 gabi, na kung si Noe lamang ang naligtas kasama ng kanyang sambayanan dahil sa kasamaan ng tao at yung syudad ng Sodom at Gomorrah. At alam natin mga kapatid na ito po ay hindi isang kwento lamang para tayo po ay matuwa or makita natin yung pangyayari, kundi ito po ay isang paalala sa atin, warning, upang ito po ay ating pansinin na ang Diyos nga ay banal at hindi po ito biro. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ito biro. Now, unang-una, pansinin po natin, ang sabi niya, nung una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Totoo naman may mga huwad na propeta hanggang ngayon. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo. Sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. Kaya kapag ikaw ay hindi naging matatag ang iyong pananampalataya, hindi firm ang foundation mo sa katotohanan ng kanyang salita, mailigaw ka ng mga guro na mga bulaan na nagkalat noon hanggang ngayon. Marami na akong nakita na ang sabi nila sila daw ay Kristiyano, pero sila ay nalinlang ng mga bulaang propeta at bulaang guro, sapagkat ang katotohanan, mababaw ang kanilang pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi ka magpapakatatag sa iyong pananampalataya, hindi matatag ang iyong pundasyon, nangangamba ka sapagkat maraming mga bulaan at mga huwad na guro at masisipag ang mga ito. Sabi nga ng Biblia, lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay alin? Kapahamakan. Kasi naggumagawa sila ng sarili nilang interpretasyon sa Biblia na kung saan ang Biblia naman ay simple and plain na pinaliwanag sa atin. Pero gumagawa sila ng sarili nilang doktrina. At ang sabi niya ng Biblia, lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila'y mapapahamak. Hindi ba na dati-dati ay kinikilala si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, pero ang akala nila, sila ay nakasumpong ng katotohanan, pero hindi nila alam ang dulo pala nito ay kamatayan ang kanilang nasumpungan, sapagkat kasinungalingan ang kanilang natanggap sa mga bulaang guro at mga huwad na propeta. Mag-ingat po tayo mga kapatid na
na ang atin pong maging pundasyon ng atin pong pananampalataya ay hindi po yung mga certain rituals at yung mga doktrina na mga panlilin lang lamang. Dapat ay nakasulat, maliwanag sa kanya pong salita. Kaya po mga kapatid, titiyakin ko na lahat po ng atin pong babasahin ngayon ay nakasulat po sa Biblia. At hindi po ako katulad ng ibang mga ngaral na gumagawa ng sarili nilang interpretasyon. Ang Biblia mismo ang mag-i-interpret po sa atin. Babala po ito sa atin mga kapatid. At here, sabi po ng Biblia, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Pansinin nyo, mga kapatid, daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman. Kasi yung mayaman ng mga to Kasi marami silang mga nililinilang. Lilinlangin nila kayo. Yung nagsasabi niya, lilinlangin nila kayo sa pamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Bakit kathang isip? Yung sinasabi niya, hindi naman nakasulat sa Biblia. At yung kanyang binabasa na doktrina, hindi naman nakasulat. Puro paninira at puro mga kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Kung may nanonood po ngayon na mga kulto o ibang mga aral wants to challenge me, here, my messengers, my page is simple and clear. Say it. Kung saang lugar. We have magandang, if you want na magandang conversation, I am there. Name the place. Just only the Bible. Read the Bible, mga kapatid. Para po yung mga, ang dami na na mga nalinlang na mga bulaang guro ang mga ito. Hindi naman humarap. Ang hinaharap lang nila, lagi yung kanilang leader. Yung leader nila, hindi naman makapunta. Amen? Amen. Kaya, mga kapatid, ang dami na silang nalinlang. Ang dami nang napapahamak. At ang pupuntahan po nila ito, mga kapatid, ay impyerno, apoy ng impyerno. Babasahin ko po, mga kapatid. Yan po ay atas ng pag-ibig. Hindi po, wala pa akong ritong sinasabi na sarili kong doktrina. Kahit minsan nga, hindi ko ipinangaral yung pangalan ng True Gospel Church, kahit minsan. Sa kanila, dapat kang pumasok sa kanilang sambahan para ikaw maligtas. Saan talata yan? Saan panilin lang yung talata na yan? Babasahin mo, akala mo sa iyong pangalan yun, 1,000 years ago, nakasulat na yan. Come on, stop that. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintahin ang araw ng paghuhukom. Yung mga anghel, hindi nakatakas. Tiyak din ang mga to, hindi makakatakas. Bakit? Sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa magitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Babala! Warning ng Panginoon. Ano ngayon ang iyong gagawin? Kaya nga po, mga kapatid, ito po ay hindi isang biro. Nakasulat po ito sa salita po ng Diyos. Yung nakikita natin ngayong salot, ito po ay propesya na po ng Biblia, mga kapatid. At kapag ikaw ay hindi matibay, matatag ang iyong pananampalataya, baka ikaw ay magpakamatay. Huwag niyo pong gagawin yan. Panlilin lang ni Satanas yan. Hindi ito, mga kapatid, yung iniisip natin na kapag ikaw ay nagpakamatay, mas mawawala na ang iyong problema. Hindi yon, mga kapatid. Yung iiwan mo sa iyong pamilya na sama ng loob, yung sakit sa kanila ay hindi hindi mapapantayan. Huwag po natin gagawin yon. At yung mga nagsasabi sa inyo na wala na pag-asa, huwag niyong paniwalaan yon.
Amen. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, bakit tahimik ka? Aha. Aha. Makinig kayo mga kapatid. Aha. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Hindi ba? Bakit ano ba ang ginawa ni Noe? Hindi naman isang araw, 2 araw. Ilang taon yun napakaraming taon. Pinagtatawanan siya ng mga tao habang ang mga tao ay nagiinuman, nagkakasiyahan. Hindi pinapansin. Tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang kasamaan hanggang ngayon. Kahit mayroong salot, tuloy-tuloy pa rin ang party ng iba. Tuloy-tuloy ang mga, alam mo yon, yung mga, kung ano lang yung kanilang ikakabuti sa kanilang sarili. Pero itong si Noe, patuloy araw-araw. Pinagtatawanan siya. Pero sabi ng Biblia, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto, nung naisarado na, nag-umpisa na ang baha na tumulo, na pumatak ang ulan, wala na. At kapag ang Diyos ang nagsara, walang sinumang tao o demonyo ng impyerno ang makapagbubukas. Pag ang Diyos ang nagsara, kapag Diyos ang nagbukas, wala namang makakapigil. At ngayon ang pintuan ay bukas na bukas. Ano kaya ang nasa isip ng mga taong iyon nung pag-umpisa nang pumatak ang ulan? Siguro nag-umpisa silang unti-unting maniwala kay Noe. Siguro nung malakas na ang ulan at mag-umpisa na ang baha, I could imagine na sila ay kumakatok na. Naririnig na ni Noe ang iyakan. Noe, parang awa mo na. Papasukin mo na kami, ang aming mga anak nalulunod na. Parang awa mo na, Noe. Aahin ko itong si Noe. Gustong-gusto niya sigurong buksan. Kasi at least, mapapasok niya ito. Pero, ang Diyos ang nagsara. Alam po natin ang kwento, mga kapatid. Hindi naman ito ikuninto lamang ni San Pedro sa atin para isang history lamang. Maliwanag nung ating pong part 1 na ito po ay babala sa atin. Lalo na ang sumusunod sa mga halay na pagnanasan ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan, pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong ito. Bakit mga mapagmataas? Kala nila kasi alam nila ang lahat eh. Kala nila sila lang yung totoo. At yung bilyo-bilyong tao sa mundo, mali na. Kita mo yan? Grabe namang pandaraya yan, mga kapatid. Baka ikaw nalinlang ka na rin. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Tayo po ay gumising. Sa katotohanan ito, marami na silang nadaya. Wala silang pakundangan sa mga taga langit at sa halip, nilapastangan pa nila ang mga ito. Mga kapatid, kung ang paniniwalaan po natin ay yung mga guro na nagsasabi, yung mga huwad na propeta, na kailangan mong pumasok sa kanilang kawan, sa kanila pong church para doon ka lang maligtas. Saang talata yan? Don't use the scripture na ang nakasulat doon ay hindi individual para sa inyo lang. Come on. What about the New Testament? Yung mga apostles doon, yung mga sumunod doon, hindi na rin ligtas? Saan yung pandaraya yan? Ngayon mga kapatid, bakit ko po sinasabi ito? Ano po sabi sa Tagalog? Nasabi sa Ezekiel chapter 3 verse 17 to 19. Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Atas to ng pag-ibig, mga kapatid. Nabasa ko ito itong book of Ezekiel chapter 3. Baka hindi nyo po nabasa. Kaya ako po binabasa ito. At ang sabi niya, makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Kita nyo? Yun ang atas ng pag-ibig.
Hindi yung nag-iingat ka, baka masaktan ng damdamin, baka hindi na sila manood, hindi na sila makinig. It's okay. Walang problema yon. Kahit magalit sila, walang problema yon. Kung yun ang tanging paraan para sila ay magsisi, maging dapat ka naman sa Panginoon. Nung gusto mo, ma-please lang yung tao. Hindi po ganoon, mga kapatid. Ito yung panahon na dapat tayong manindigan sa katotohanan. Kaya ang sabi niya, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Verse 17 to 19. Ito po yung adas ng pag-ibig, kapatid. Hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Binabasa ko lamang po ito. Di ba? Di ba sabi sa 20? Di ba? Sa Tagalog na. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Pakasama siya talaga eh. Ang isang matuwid, magaling ito sa umpisa. Mayroon tong mga memory verse. Pero ngayon, kung marami kang mga nakapaskil na mga certificate mo, yun ba ang magliligtas sa iyo para makapasok ka sa langit? Come on, mga kapatid. Sabi ng Biblia, kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una. At mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kita niyo po, mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Wala na po akong pananagutan doon. Kung yung akin pong binabasa, paniwalaan nyo, hindi nasa inyo po yun. Pwede kang mag-live anytime. Kung ayaw mong mapakinggan yung katotohanan ng aral ng salita ng Diyos, sa atin po yun. Malaya po tayo. Pero kung gusto mo na marinig, mapakinggan yung salita ng Diyos na akin pong binabasa, ito yung magandang pagkakataon, kapatid. Diba, sabi po ng Biblia, di ba? In Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Ayaw paniwalaan to, nasa atin. Pero sa ayaw at sa gusto natin, mamamatay at mamamatay ang isang tao. Hindi niya alam kung kailan, maging sa araw na hindi niya inaasahan. Bawat tao ay darating doon sa kamatayan. At ang sabi ng Biblia, itinakda sa isang tao minsan mamamatay, pagkatapos ay ang paghukom. Anong tinuturo sa atin? Kapag namatay ka, natapos na ang kanyang paghihirap. Natapos na rin ang kanyang mga pasakit. Really? Depende yun, mga kapatid. Kung ikaw ay nasa piling ng Diyos, natapos na. Yung huling hirap mo rito, mga sakit mo, darating ang panahon na ikaw ay isasama ng Panginoon sa kanya pong kaharian. Sabi mo, ayaw kong maniwala dyan. Nasa sa'yo. Maraming tao ngayon nag-iimbento ng sarili niyang Diyos sa isip niya eh. Nag-iimbento siya yun ng sariling Diyos niya kung ano yung prepare niya. Ito kasi yung Diyos. Saan mo nabasa yun? Huwag ka tayong mag-imbento, mga kapatid. Hindi yung Diyos kasi ganito, gano'n. Mga kapatid, yung Diyos po sa Biblia, sabi po niya, itinakda sa isang tao minsan lamang pagkatapos paghukom. Bawat isa sa atin. Nobody can escape that. Judgment Day, lahat po tayo. Isa-isa tayo haharap. Hindi magaling yung aking preacher ko eh. Magaling, alam lahat. Kung alam niya lahat, kahit katabi mo pang matulog, who cares? Kasi ikaw mag-isa, haharap ka sa hukuman ng Panginoon. Romans 14:12, yes, each of us will give a personal account to God. Each of us. It's written in the scripture, mga kapatid. Ha? Kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Bawat isa sa atin. Hindi yung bawat pamilya, bawat church, no. Bawat isa sa atin. Amen?
And here, lahat ng kasamaan sa mundong ito may hangganan. Lahat ng kalikuan mayroon pong hangganan. Bakit? May bayad yan eh. There is wages of sin. And what is that? The wages? That's we call debt. Yung wages, yung kabayaran nun. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Hallelujah. God provided a way out. Gusto mong bayaran lahat ang iyong kasalanan, nasa iyo yan. Gusto mong iligtas ang sarili, okay, gawin mo. Hindi, pero hindi kaya. Kasi yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero ang sabi ng Biblia, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bakit sa pamamagitan ni Kristo? Kasi siya lamang yung daan, yung katotohanan at ang buhay. Hindi kung ano-anong daan ang itinuturo sa atin. Si Kristo yung daan, yung katotohanan at ang buhay. Maliwanag yun, John 14:6, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino nagsasalita nun? Si Kristo. Ang sabi kasi nila, at walang makakapunta sa langit kundi yung ating simbahan. Ang bihira naman yan, kapatid. Bakit kayo nagpapaniwala sa ganyan? Maliwanag naman na sinasabi po ng Biblia, kahit na maliit na maintindihan eh. Walang makakapunta sa Ama kundi sa magitan ko. Sino nagsabi? Si Kristo. Acts 17:31. The Bible says, for He has set a day for judging the world with justice by the man He has appointed. And He proved to everyone who this is by raising Him from the dead. Hallelujah. If you refuse to bow down to Jesus, there will come a time you cannot refuse anymore. Because the Bible says in Philippians chapter 2, verse 6 to 11, every knee should bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of the Father. So better do it now than later, because later maybe it's too late. And here, maliwanag mga kapatid, sapagkat itinakda niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hiniram. Pinanutayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Pwede kita mo nakalagay dyan, tao. Sabi niya, tao na kanyang hiniram. Kita mo, tao si Kristo. Hindi naman natin sinasabing hindi rin naging tao si Kristo. Pero hindi lang siya tao. Huwag niyong babasahin yun dito lang sa talata na ito. Mga bulaang guro. Mga mandilin lang. Hindi po ganoon, mga kapatid. Binabasa yung isang talata. Isang bersikulo. Paano naman yung ibang talata? Hindi po ganoon, mga kapatid. At here, that's why in Amos chapter 4 verse 12, therefore, I will bring upon you all the disasters I have announced. Listen to this. Prepare to meet your God. Where? In judgment. Everybody says, prepare to meet your God. Prepare to meet your God in judgment. Tatanungin ka ng Panginoon, bakit kita papasukin sa aking kaharian? Sige, gamitin mo lahat ng iyong kayabangan. Lahat ng kapag last time, mga kapatid, sinabi ko na, kapag yung hangin mo sa ulo hindi mo tinanggal, yan ang magpipigil sa atin para hindi tayo makapasok sa langit. Humble yourself before God. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ipagpakumbaba ka. Huwag kang nagmamarunong. Hindi, alam ko na kasi yung yan eh. Yung tatay ko kasi ganito. Mga kapatid, you need grace. Biyaya ng Panginoon. Ako, ikaw, tayo, kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Ang hinahanap po ng Diyos ay yung taong marunong magpakumbaba sa kanyang harapan. Hindi nagmamalaki, sapagkat ang nagmamalaki ay kanyang ibinababa. At ang nagpapakumbaba ay sa naman niyang itinataas. Prepare to meet your God. Mga Israel na Israel, gagawin ko ito sa inyo, kaya't humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka bang humarap sa Panginoon? Aha. Kasi haharap ka. Akala natin siguro pagharap natin sa Panginoon ay makakapagtago tayo sa Panginoon. Tayo makakapagtago.
Gusto mo ng ebidensya para ikaw ay hatulan sa korte? Para ikaw ang patunayan na ikaw ay guilty? Ang mga abogado, no? They will present all lahat ng mga evidence in order for you to prove that you are guilty. At ang Diyos natin, mga kapatid, sa loob pa lamang ng sinapupunan ng iyong ina, kilala ka na ng Panginoon. And here, mga kapatid, in Matthew chapter 12, verse 36 to 7, listen to this. Kasi may ito ang daming mga guilty rito. And I tell you this, you must give an account on Judgment Day for every idle word you speak. The words you say will either acquit you or condemn you. Kapag walang nakakita, para imura mo o kaya anong salita mong hindi magaganda, mga curses word. Pero pagkasama mo yung mga mananampalataya, praise God, hallelujah, purihin ang Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, ayaw ng Panginoon ng plastic. Are you with me? Tandaan ninyo. Mga kapatid, binabasa ko lamang ito. Kaya nga maraming mga ayaw tapusin yung aking message eh. Atas po ng pag-ibig to, kapatid. Huwag po kayong alis. Diyan lang kayo. Panuurin mo. Tuloy natin to. Okay? Binabasa ko lang. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala o paparusahan batay sa iyong mga salita. Simple as that, mga kapatid. Gusto mo ng recorded? Sigurado ito. The Bible says, you may think you can condemn such people, but you are just as bad. And you have no excuse. Say to your neighbor, you have no excuse. No excuse. Sabi mo sa iyo katabi, huwag kang puro excuses. Are you with me? Binabasa ko po ito, mga kapatid. You may think you can condemn such people, but you are just as bad. Ikaw kasi ganito ka, ikaw kasi ganito. Really? And you have no excuse. When you say they are wicked and should be punished, you are condemning yourself. For you who judge others do these very same things. And we know that God, in His justice, will punish anyone who does such things. Kaya wala po akong karapatan na hatulan ng sino man. Hindi po ako mahatol. Hindi yung katulad nila, humahatol yung mga bulaang guro ito eh. Hindi ka maliligtas. Hindi man ako mahatol. Binabasa ko po, mga kapatid, yung Biblia, yung salita ng Diyos, at nasa sa inyo po yun. Amen? Dapat ganito yung mga karal, binabasa. Hindi ka nang umahatol, binabasa mo. Ahatulan natin, base doon sa kanyang salita. Since you judge others for your doing these things, why do you think you can avoid God's judgment when you do the same things? Don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Totoo hindi? Does this mean nothing to you? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? But because you are stubborn and refuse to turn from your sin, sabi mo sa iyong katabi, hindi ako stubborn. Sabi mo, baka ikaw. Huwag kang humatol. Sabi mo sa katabi, huwag kang humatol. Kita mo? Huwag tayong sarili natin yung unahin natin dito. Kasama niya, but because you are stubborn and refuse to turn from your sin, you are storing up terrible punishment for yourself. For a day of anger is coming when God's righteous judgment will be revealed. Amen? Amen. Tuloy pa natin, mga kapatid. Amen. O yung iba, gusto muna ng slow down muna. Tuloy po natin, Basahin ko lang ulit, di ba? Amen? Tuloy natin, mga kapatid. Amen. Sabihin nyo, tuloy lang. Tuloy lang. Okay, basahin ko, okay? Basahin ko lang, Kaya nga,
Sino kang mga humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo? Hallelujah! Kita mo? Ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yung kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya ka iniingatan ng Diyos pag bumabiyahe ka. Kaya kahit hindi mo deserve na pagpalay ka, pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Kasi yan yung kanya pong kabutihan. Baka sakali, magising ka at magsisi ka, talikuran mo ang iyong kasalanan. Pero anong sabi mo ng Biblia? Verse 5, sabi niya, ngunit dahil matigas ang iyong ulo. Sabi mo, hindi matigas ang ulo ko. Hindi matigas ang ulo ko. Diba? Di ba sinasabi, tigas kasi ng ulo mo. Ilang beses ka nang binigyan ng babala, ng warning. Hindi para sa iyo yan. Pero hindi matigas sa ulo eh. Di ba? Tanungin nyo yung mga marami. Hindi sana siya iniwanan ng kanyang asawa. Wala eh. Na-inlove agad eh. Pogi kasi. Mistiso kasi. Hindi eh. Maganda kasi. Mapungay ang mata. Agoy. Hubog na di. Huwag tayo basta-basta mga kapatid. Hindi naman ang Diyos ang namili sa'yo kung sino mga pangasawa, binigyan kanya ng gabay. Di ba? Kaya tingnan nyo, yung mga minsan nang nadala, natuto na sila sana. Tari mo yung katabi mo, natuto ka na ba? Natuto ka na ba? Meron pa nga, paulit-ulit na lang eh. Parang sanay na. Kapatid, hindi mo dapat tanggapin ng tanggapin. Don't allow yourself to hurt over and over again. It's time for you to rise and shine. Amen. Amen. Give the Lord a hand clap of praise. Yan yung mga gusto nila. If I preach like this, you rise and shine. Kasi na. Pero pag binasa ko na yung tahimik lang lahat. Yeah. Diba? Ngunit, tuloy natin ulit. Okay, tutuloy ko. Ngunit, ito na, ayan na naman. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mo pang pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan iahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Mga kapatid, hindi ba ito atas ng pag-ibig? Atas ng pag-ibig ito, yung binabasa mo yung salita ng Diyos para bigyan mo ng babala yung tao. Kung ayaw nyo akong pakinggan, gusto nyong maglangoy sa apoy ng impyerno, wala naman akong magagawa. Pero dahil mahal ko po kayo, binabasa ko po yung Biblia. Hindi para umanib lang kayo or maging mapasabi. No, nasa sa inyo po yan, mga kapatid. Amen. Hindi po yan ang aking hangarin. Ang hangarin ko po ay may pangaral ang Panginoong Hesus na siya yung daan, katotohanan at ang buhay. Amen. Ayan sabi ng Biblia, for the time has come for judgment, and it must begin with God's household. Why? Kasi yung mga bulaang guro na ito, mga bulaang propeta na ito. Saan mag-uumpisa? For the time has come for judgment, and it must begin with God's household. And if judgment begins with us, what terrible fate awaits those who have never obeyed God's good news. And also, if the righteous are barely saved, what will happen to godless sinners? That is the question mark. What will happen? So if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right and trust your lives to the God
who created you, for He will never fail you. Hallelujah. Give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tuloy ba natin? Amen. Dumating na ang panahon ng paghuhukom. At ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. Sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas. Yung taong matuwid ay napakahirap maligtas. Ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kasi tayo nga sa biyaya lang ng Panginoon. Not because we are good, we go to church, we pray, that is good. We can go to church and pray and we never know Christ. Because knowing Christ is not because you see the cross, you have the cross. You can have all the cross if you want. But knowing Christ is a personal encounter relationship with Christ. Amen. Have you come to the cross? Because there's a time, someday, somehow, when you come to Christ and say, yes, Lord, I surrender my life to you. Amen? Amen. Ito na kaya yung tamang pagkakataon. Tamang panahon. Or we are waiting for something. Hindi. Gusto ko munang makapag-asawa bago gusto kong buhay ko sa Panginoon. Hindi, gusto ko munang makamit yung ambisyon ko na ito O yung gusto mo talaga yung ambisyon. Hindi, paano na yung career ko? Mga kapatid, hindi ba pwede na kasama mo ang Panginoon, natuparin mo ang iyong pangarap? Hindi ba pwede na kasama mo ang Panginoon habang naghihintay ka ng iyong mapapangasawa? Mas maganda, kapatid, na bumiyahe ka na kasama ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Uulitin ko po ito. Ha? Ulitin ko ito, kapatid. Mas maganda na bumiyahe ka, maglakbay ka, na kasama ang Panginoon because it's danger na ikaw ay maglakbay na nag-iisa ka. Amen. Dahil marami ka nang nakita na nasaktan na bigo. Gusto mo ba na muli kang masaktan at mabigo? Ang gusto ng Panginoon sa iyo ay yung kasama mo siya. Nasa sa atin po yun, mga kapatid. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Hallelujah! Amen. Praise God. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Marami nang nangako, napako. Maraming mga nagtatapat nga, hindi naman talaga tapat. Pakinggan mo, mga kapatid. Kahit ilang beses ka nang naluko, meron namang hindi manluloko sa iyo. Ang Diyos ay laging tapat sa lahat ng panahon sa atin. Amen. Hinihintay ka lamang niya. At ang gusto ng Panginoon, surrender your life. Completely. Kasi kung hindi lahat, hindi na lang. Ano kaya kung ikaw ay magbibigay ng regalong isang cake sa mayroong karawan? Sabi mo, sister, happy birthday. Pero yung cake na yun ay nakainan mo na. Hindi na buo. Sabihin sa'yo ng kapatid, ay, kasi nagutom ako kinain namin ng kaibigan ko. Pero happy birthday. Wala na, hindi na buo yung cake. Sabihin niya, thank you. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, ano man ang iyong buhay, ano man ang iyong nakaraan, come as you are. Don't say that, gusto ko munang ayusin ang aking buhay, ayusin ko muna dito. No. Come as you are. He's waiting. He's calling you. Amen? Would you stand up, please? Ang gusto kitang ipanalangin. Mga kapatid, abangan niyo po ito. Because mayroon po itong part 3. The Bible says, kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at naghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Amen. Mga kapatid, pakinggan po natin ito.
Lahat po ng bagay na ginawa natin sa mundong ito, ipagsusulit po natin sa Panginoon. Paghatol o yung ginawa natin. Kung mayroon pong listahan sa mundong ito, may listahan din ng Panginoon. At alam nyo mga kapatid, ang atin pong Diyos na sinasamba ay mahabagin, punong-puno po ng habag at biyaya sa atin, na patuloy na tinatawag niya po tayo. Huwag niyo sana pong isipin na ang hangarin ko po ay makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ang tangi ko pong hangarin lamang kapatid ay atas po ng pag-ibig upang akin pong basahin ang kanyang salita at dalangin ko na nawa po na atin pong tanggapin ang kanya pong salita na nagbibigay liwanag sa atin pong buhay. At kung alam mo na ito yung araw na ito na para isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, maybe this time you are not living right. Maybe this time you are not satisfied the quality of your marriage. Maybe this time your heart is not right with God. But today you want to make it right. You want to make a decision. You want to say yes to Jesus. I will follow you. No turning back. And you know, if this is the right time, I want to pray sa iyo. This is not a coincidence or accident. This is a divine appointment of God. And even na narito po sa inyo, ang ilan po sa inyo rito, if you know na nangungusap sa iyo ang Panginoon, I want you to close your eyes, every head bow and eye close. And raise your hand, sabihin mo ito. At sa inyo po ngayon na nanonood ngayon, maaaring nandyan kayo sa inyong mga sopa, sa inyong kwarto, o nasa sala kayo, naka-headset ka, ano man ang iyong ginagawa, nasa kusina ka, nagluluto ka, nanonood ka ngayon, huwag mo sanang isipin na ito ay aksidente. Mahal ka ng Diyos. Pinatunayan ng Panginoon yan nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. And while we will still sinner, God already demonstrate His love. Jesus died for us, for you and for me. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Ito ay dalangin ng pagtanggap sa Panginoon, pagkilala, pagsisisi ng ating kasalanan, pagpapakumbaba ng ating kasalanan, na kailangan nga natin ang biyaya, kapatawaran, at kailangan natin si Kristo na tagapagligtas natin. At kung alam mo na ito yung tamang panahon na isuko mo na ang iyong buhay sa Panginoon, gusto kitang ipanalangin. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso habang nakataas ang iyong kamay. Tandaan ang pagsuko mo sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Alam ng Panginoon ang iyong pinagdaraanan kahit hindi mo banggitin. Kilala ka ng Panginoon. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Maaring ikaw ay dating mainit ka sa Panginoon, naglilingkod ka. Pero ikaw ngayon ay nanlamig ka at gusto mong bumalik sa Panginoon. Ito yung tamang pagkakataon. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Ulitin mo ito. Sabihin mo, dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Ama naming nasa langit, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Kinikilala ko na ikaw nga ay matuwid na Diyos. Kinikilala ko ang Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan at muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, isinusuko ko na ang aking buhay. Maghari ka, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras na ito. Isinusuko ko na, Panginoon, ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kapag yan ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin niyan, narinig ng Diyos ang dalangin mong yan. Kapatid, ako'y natutuwa sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang kilalanin mo, tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Diyos kasama ang kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon dahil sa napakagandang iyong ginawang desisyon na yan. At upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisahan mong magbasa ng kanyang salita. Umpisahan mo sa aklat ng John at pagpatuloy ka sa mga Bible study katulad dito. At kapag maluwag na pwedeng na mag-church, make sure go to church at ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyo. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life
will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, right now in the name of Jesus, receive your healing right now. I rebuke the devourer over your finances. I rebuke that sickness. Right now in the name of Jesus, receive your breakthrough, restoration and deliverance. Right now by faith. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong pag-share at sa inyo pong pagsama. We love you and we're praying for you. Lord willing, we'll see you this Sunday. God bless you. We were created to